Si Yamado ay isang nasa middle-age na gulang na hindi kaakit-akit na talunan na ipinadala sa ibang mundo na may cheat skill lamang na nagbibigay ng access sa isang online shopping site. Nagsimula ang kwentong ito kay Yamado, isang lalaking nagtatrabaho hanggang sa mapagod na tuluyang napunta sa ospital. Napagtanto ang pinsala sa kanyang kalusugan, nagpasya siyang iwanan ang kanyang abalang buhay at mamuhay ng isang mas simple, tahimik na pag-iral sa bukid. Doon, ginugugol niya ang kanyang mga araw sa pag-aalaga ng mga pananim, pakikipaglaro sa mga uwak, at pag-unwind sa panonood ng sugoy anime recap habang nagsusulat sa kanyang libreng oras. Isang araw, habang sinusubukan niyang mag-order ng mga sangkap online, si Yamado ay biglang dinala sa isang kakaiba at hindi pamilyar na lugar. Nang mapansin ng isang bangkay sa malapit, nagsimula siyang magtaka kung napunta siya sa isang mundo ng pantasya. Gumagawa ng inspirasyon mula sa isekai anime na nakita niya, nagpasya siyang subukang magpatawag ng status screen. Sa kanyang pagkamangha, ito ay talagang gumagana. Kinukumpirma ng screen na nasa ibang mundo siya, ngunit may kakaiba. Hindi tulad ng mga status screen na nakasanayan niyang makita sa mga palabas, hindi ito nagpapakita ng kalusugan or mga magic point, at hindi rin ito nagliliste ng anumang mga kasanayan. Sa halip, nagpapakita lamang ito ng dalawang pagpipilian, ang isa ay tinatawag na Shanriler. Kaya na-curious si Yamado at nag-click dito, at nagulat siya nang makitang ito ang mismong online shopping site na madalas niyang ginagamit sa kanyang lumang mundo. Pagkatapos, ang iba pang tampok na magagamit ay isang kahon ng item. Sinusubukan ito, iniimbak ni Yamado ang ilang kalapit na mga damo at nalaman na ang pagkuha sa mga ito ay kasing dali lang. Maya-maya lang ay kumakalam ng malakas ang tiyan ni Yamado na nagpapaalala sa kanyang gutom. Kaya, nagpasya siyang subukang mag-order ng pagkain mula sa Shanrile ngunit sa kasamaang palad, ang screen ay nagudyok sa kanya na magpasok ng pera, at si Yamado ay wala nito. Mabilis siyang nag-iisip, at nakaisip siya ng ideya. Sinusubukan niya kung maaari niyang ipagpalit ang mga item na nakaimbak sa kanyang kahon ng item para sa cash. Nakalulungkot, walang halaga ang damong pinulot niya kanina, na ikinadismaya niya at nababalisa. Lumalagong desperado, ang mga mata ni Yamado ay damapo sa espadang nakatusok sa kalapit na bangkay. Bagamat nag-aalangan, nagpasya siyang ipagpalit ito, at sa kanyang kaluwagan, ang espada ay nakakuha ng halos 100,000 yen, sa wakas ay nagbigay sa kanya ng pondong kailangan niya para makabili ng pagkain. Pagkatapos ay tumagal ng ilang sandali si Yamado upang ilibing ang bangkay, at taos-puso itong nagpapasalamat sa pagtulong sa kanya na mabuhay sa kakaibang bagong mundong ito. Pagkatapos, ginamit ni Yamado ang Shanrile para bumili ng bike, matitibay na bota, at compass para tulungan siyang mag-navigate. Ginagabayan siya ng compass habang naghahanap siya ng isang settlement upang kumita ng pera. Habang nagpapahinga, naghahanda si Yamado ng pagkain gamit ang mga supply na in-order niya at may natuklasan. Magagamit niya ang Shanrile para mag-order ng mga kalakal, at pagkatapos ay ibenta ang mga ito sa mundong ito para kumita. Kaya, ito ang perpektong plano upang bumuo ng kanyang kapalaran. Si Yamado ay nasisiyahan sa kanyang pagkain, ngunit ang kanyang kapayapaan ay nabasag nang ang mga nakakatakot na halimaw ay lumabas mula sa kagubatan. Siya ay nagpanik at nagmamadali upang makahanap ng sandata sa Shanrile, at ang tanging pagpipilian ay isang bow, ngunit hindi niya alam kung paano gamitin ang isa. Siya ay nawalan ng pag-asa at pumili ng mga paputok sa halip, ginamit ang mga ito upang takutin ang mga halimaw at bumili ng ilang oras. Kapag ang mga paputok ay nagbibigay lamang ng maikling distraction, si Yamado ay mabilis na nag-order ng isang tirador, at sa kanyang pagkamangha, ito ay gumagana ng perpekto, na nagpapahintulot sa kanya na palayasin ang mga halimaw. Dahil sa lakas ng loob, patuloy siyang umaatake hanggang sa umatras ang mga lobo. Sa pagpintig ng kanyang puso, kinuha ni Yamado ang kanyang gamit at tumakas, gamit ang isang headlamp na binili niya upang gabayan siya ng ligtas sa dilim. Kinaumagahan, nakahinga ng maluwag si Yamado nang makita ang isang lungsod sa di kalayuan. Sa kanyang paglalakbay, nakatagpo siya ng isang mangangalakal na nagngangalang Frio, na nag-aalok sa kanya ng pagsabay sa lungsod. Tinanggap ito ni Yamado at nagpakilala sa isa pang pasahero. Ipinaliwanag niya ang kanyang planong magnegosyo sa lungsod, ngunit naguguluhan si Frio sa kanyang kakulangan sa kagamitan. Pagkatapos, hinulaan ni Frio na isa siya sa mga espesyal na tao na may kahon ng item.
Ang isa pang pasahero, na sabik na magpakita, ay nagpakita ng instrumento mula sa kanyang sariling kahon ng item at nagsimulang kumanta ng isang kanta tungkol sa kanilang paglalakbay, na nagpapahayag na ang kwento ni Yamado ay nagsisimula pa lamang. Pagdating sa lungsod, pinasalamatan ni Yamado si Frio para sa pagsakay sa pamamagitan ng pagregalo sa kanya ng paminta. Si Frio ay namangha ngunit halatang hindi mapalagay, nagtatanong kung plano ni Yamado na magbenta ng mga pampalasa sa lungsod. Binalaan niya si Yamado tungkol sa BOPA, isang makapangyarihang sindikato ng pampalasa na may hawak na monopolyo sa merkado, kaya ang pakikitungo sa mga pampalasa ay maaaring makaakit ng mapanganib na atensyon. Pagkatapos ay magpapaalam na si Frio at nag-alok na bayaran ang paminta, ngunit iginiit ni Yamado na ito ay regalo. Gayunpaman, si Frio, bilang isang mapagmataas na mangangalakal, ay nagpipilit na magbayad na ginagawa itong unang pagbebenta ni Yamado. Pagkatapos, pagkaalis ni Frio, gumawa si Yamado ng ilang mabilis na pagkalkula at natigilan ng matuklasan kung gaano kahalaga ang paminta. Nang gabing iyon, dumating si Yamado sa isang restaurant na gumaganap bilang isang inn kung saan magiliw siyang binati ng receptionist. Nagpasya siyang magpalipens ng gabi at magbayad ng isang pilak para sa isang silid. Nang hilingin sa kanya ng babae na pirmahan ang kanyang pangalan, napagtanto ni Yamado na hindi siya marunong sumulat sa wika ng mundong ito. Nahihiya, ipinaliwanag niya na hindi dahil hindi siya edukado, ngunit hindi pamilyar sa lokal na kasulatan. Napansin ng receptionist na kakaiba ang kanyang kasuutan, at nagbiro si Yamado na lahat ito ay bahagi ng kanyang diskarte sa negosyo. Gayunpaman, binabalaan niya siya na hindi irerehistro ng guild ng merchant ang sinumang hindi marunong magbasa, magsulat, or magsagawa ng mga pangunahing kalkulasyon. Upang patunayan na hindi siya walang isip, kumuha si Yamado ng isang mabilis na pagsusulit sa matematika at pinahanga siya sa pamamagitan ng paglutas ng lahat ng madali. Ang pagbabasa at pagsusulat ay mga hadlang pa rin, kaya nag-aalok siya na turuan siya kung paano isulat ang kanyang pangalan. Pagkatapos ay ipinakilala ng babae ang kanyang sarili bilang Amelia, at nakipagkasundo si Yamado kung tuturuan niya siya ng wika, bibigyan niya siya ng candy mula sa ibang bansa, at nagagalak na sumang-ayon si Amelia. Pagkatapos, kapag natikman ni Amelia ang candy, nabighani siya sa katanji tanging lasa nito, pakiramdam na parang isang marangal na nagpapakasasa sa isang pambihirang pagkain. Kaya, nag-aalala siya na baka kumpiskahin ito ng upper class kapag nalaman nila ito. Si Yamado, bagaman natutuwa sa kanyang reaksyon, ay hinimok siya upang simulan ang aralin. Habang tinatalakay nila ang mga pangunahing kaalaman, napagtanto ni Yamado na ang wika ay may pagkakatulad sa isa mula sa kanyang lumang mundo. Salamat sa patnubay ni Amelia, mabilis siyang sumulong. Humanga sa mabilis na pag-aaral ni Yamado, hinulaan ni Amelia na magiging matagumpay siyang mangangalakal at pabirong sinabi na baka gusto pa niyang maging babae niya balang araw. Ngunit ipinaalala sa kanya ni Yamado na mas matanda siya sa kanya, at iminumungkahi niyang iwanan niya ang pag-iisip ng ganon. Gayunpaman, hindi niya sinasadyang pinalala ang mga bagay sa pamamagitan ng pag-sketch ng larawan niya. Mas naging espesyal ang pakiramdam ni Amelia, na natuwa sa drawing. Sa pagitan ng candy at larawan, nakaramdam siya ng labis na utang na loob kay Yamado at nagpa siyang suklian ang kanyang kabaitan. Kinaumagahan, binisita ni Yamado ang guild ng merchant para kumpletuhin ang kanyang pagpaparehistro. Bagamat isang pilak ang bayad, paubos na ang kanyang pera, naiwanan na lamang siya ng mahigit 100,000 yen pagkatapos ng mga gastusin. Sa kabutihang palad, pinapayagan siya ng guild na magbayad ng installment, at natanggap niya ang kanyang opisyal na guild ID. Sa labas, gumagala si Yamado sa abalang pamilihan, maingat na pinag-aaralan ang mga presyo ng iba't ibang bilihin. Alam niya na ang isang plain plate ay ibinebenta para sa isang maliit na square silver, halos katumbas ng 5,000 yen, habang ang 2 sheet ng bahagyang brown na papel ay nagkakahalaga ng 1 tanso, or mga 1,000 yen. Habang nag-iimbak siya ng mga kutsilyo at iba pang mga item, nagpasya siyang bumili ng halo-halong bag ng prutas mula sa isang kakaibang nagbebenta ng prutas na may kakaibang estilo ng marketing. Ang prutas ay hindi pamilyar kay Yamado, at kahit na ang kanyang kahon ng item ay nagpapakita ng kanilang mga pangalan, wala pa rin siyang muwang kung ano ang mga ito. Sa kabutihang palad, nakilala ni Amelia ang prutas at sinabi sa kanya na mahal niya ang mga ito. Bumalik sa kanyang silid, sinubukan ni Yamado na i-brainstorm ang kanyang mga susunod na hakbang ngunit nawalan ng malay dahil sa pagod.
Kinabukasan, gumamit si Yamado ng mga supply na binili niya, kabilang ang isang martilyo para gumawa ng stand para sa kanyang negosyo. Namangha si Amelia sa malikhaing clothespins na ginagamit niya, na binabanggit kung gaano kahusay ang mga ito kumpara sa mga manipis na nakasanayan niya. Ang kanyang pananabik ay ikinagulat ni Yamado na hindi napagtanto na ang isang simpleng bagay ay maaaring magkaroon ng halaga. Nang maglaon, hindi sinasadya ni Yamado na gulatin ang isang matandang babae sa pamamagitan ng pagtawag sa kanyang tindahan sa tabi niya. Pagkatapos mag-set up, siya ang naging una niyang customer, na bumili ng 5 clothespins para sa isang tanso. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Panama, at malugod siyang tinanggap sa lugar. Habang lumilipas ang mga oras, mabilis na nabibili ang mga clothespins ni Yamado na ikinatuwa ni Panama. Ang kanyang sariling mga benta ay maaaring tumaas sa pamamagitan lamang ng pagiging malapit sa kanya, at nagpahayag siya ng pag-asa na mananatili siya sa lugar. Tuwang-tuwa si Yamado sa tagumpay ng kanyang mga paninda, ngunit bilang isang matalinong negosyante, kinikilala niya na ang mga manggagaya ay tiyak na lalabas at makikipagkompetensya sa kanya. Sa sandaling iyon, isang binata ang lumapit sa tindahan ni Yamado, at agad na malinaw na siya ay isang taong may mataas na katayuan. Sinuri ng lalaki ang isa sa mga kutsilyo ni Yamado na interesado sa malinis na kondisyon nito. Ipinakita ni Yamado ang talas nito, madaling maghiwa sa iba't ibang materyales. Ang presyo ng kutsilyo na 2 pilak ay matarik, ngunit ang lalaki ay humanga at interesado. Gayunpaman, nakita niyang medyo maliit ang talim at tinanong kung may mas malaki pa si Yamado. Pagkatapos ay sinuri ni Yamado ang kanyang kahon ng item para sa isang bagay na angkop, alam na ang ilang mga paghihigpit ay nagpapahirap sa paghahanap ng mas malalaking armas. Sa kalaunan, natuklasan niya ang isang espada, at ang binata ay nabighani sa pagkakayari at kagandahan nito. Gayunpaman, ang espada ay nagdadala ng isang mabigat na presyo ng 1 gintong barya. Habang ang lalaki ay nakikipagbuno sa kanyang pagnanais na bilhin ito, nagtataka si Yamado kung humihingi siya ng sobra. Kinikilala pa rin ang lalaki bilang isang maperang lalaki, nananatiling tiwala si Yamado na magbubunga ang kanyang business instincts. Sa sandaling iyon, nagsimulang sumangot ang isang babaeng pusa sa paligid ng tindahan ni Yamado na umani ng mga pagpigil mula sa ibang mga beast folk dahil sa labis na pagsinghot. Ito ang unang engkwentro ni Yamado sa beast folk at hindi niya maiwasang mapatingin sa gulat. Napagtanto na ang kanyang reaksyon ay maaaring mukhang walang galang, mabilis siyang humingi ng tawad. Ang isa sa mga beast folk na tila hindi pinapansin ang awkwardness ay tumalon sa tindahan ni Yamado at itinuro ang bubong, na humihiling na bilhin ito. Noong una ay tumanggi si Yamado, ngunit pagkatapos ay naalala niyang maaari siyang palaging mag-order ng higit pa mula sa Shanriler. Nagpa siya ang taong pusa na bumili ng 3 sa kanila, at si Yamado na nakakaramdam ng isang pagkakataon, ay nag-aalok ng isang maliit na diskwento, na nagpresyo ng 1 tanso mula sa kabuuan. Gayunpaman, isiniwalat ng mga beast folk na wala silang tansong barya at tila hindi pamilyar sa pangunahing matematika. Sumabat si Yamado at kinakalkala ang kabuuan para sa kanila, na nagpapakita ng kanyang mga kasanayan sa numero. Kahit na sa una ay nag-aalinlangan, ang mga beast folk ay kumbinsido kapag ang blonde na lalaki mula sa kanina ay nagtitiwales sa katumpakan ni Yamado. Nang natapos na ang deal, inihayag din ng blonde na lalaki na handa na siyang bilhin ang espada. Nang gabing iyon, ginagamit ni Yamado ang kanyang kinita para magbayad ng 5 buong gabi sa inn. Samantala, sa isang marangyang ari-arian, ang isang maharlikang babae ay namangha sa mga clothespins na binili ng kanyang kasambahay. Na-inspire siya at nagpa siya na gusto niyang ibenta ang mga ito sa pamamagitan ng kanyang kumpanya, at agad na hinanap ang kanyang ama upang samantalahin ang pagkakataon. Bumalik kay Yamado, naghahanda siyang maligo gamit ang isang maliit na batya na binili niya kamakailan. Nagbabrowse sa Shanriler, natuklasan niya ang mga drum bath at isinasaalang-alang ang ideya ng pagpuno ng tubig at pag-init nito sa apoy para sa isang nakaka-relax na pagbabad. Habang pinag-iisipan niya ang lahat ng pagbili na ginagawa niya, naisip niya, paano ba talaga gumagana ang online shop? Ang liwanag mula sa screen ay hindi nagpapaliwanag sa kanyang paligid, at wala siyang ideya kung paano inihahatid ang mga package. Ang isang pag-iisip ng hinala ay gumagapang sa kanya na ang tindahan ay maaaring humingi ng ilang uri ng supernatural na pagbabayad, marahil kahit na ang kanyang kaluluwa. Dahil hindi maintindihan ang lahat, nagpa siya si Yamado na iwanan ang pag-aalala.
Sa ibang lugar, isang gusot na batang babae ang nakikipagbuno sa isang kalapati sa lupa, umaasang makakamit ang susunod niyang kakainin. Ngunit biglang may tumawag sa kanya na ikinagulat ng babae. Kaya siya ay nagpanik, at nagsimulang tumakbo habang tahimik na nagsusumamo sa Diyos na huwag matuklasan. Kinabukasan, sinimulan ni Yamado na i-set up ang kanyang shop at nagpas siyang i-update ang kanyang inventaryo. Nagdagdag siya ng ilang alahas sa display kahit hindi mahalagang gemstones, ngunit pinakintab na mga piraso ng alahas na mukhang kaakit-akit upang kumita. Habang inaayos niya ang lahat, dumating si Margareta, ang kasambahay noong nakaraang araw, at sinabing narito siya para bumili pa ng mga clothespins. Tinanong ni Yamado kung ilan ang kailangan niya, at natigilan siya nang humiling siya ng 100. Ngunit nang makita niyang handa na ang pera nito, tinapos niya ang pagbebenta ng walang tanong. Habang iniimpake ni Yamado ang mga clothespins, napansin ni Margareta ang mga alahas at nagtanong kung ang mga alahas ay gawa sa mga tunay na diamante. Ipinaliwanag ni Yamado na sila ay pinakintab na salamin lamang, ngunit ang kanilang aesthetic appeal ay nagpapasikat sa kanila. Hinahangaan ni Margareta ang pagkakayari at hiniling sa kanya na magtabi ng isa para sa kanya, nangako na babalik at bibilhin ito mamaya. Nagpapatuloy ang negosyo ng maayos sa halos buong araw, ngunit nang naghahanda na si Yamado para magsara, bumalik ang mga beastfolk mula sa nakaraang araw. Nataranta siya sa seryosong ekspresyon ng mga ito, at nag-aalala siyang baka nandito sila para manggulo. Ngunit bago pa siya makapagsalita ng anuman, ang babaeng pas ang si Mika ay lumapit sa kanyang mukha at sumangot. Kumpiyansa niyang ibinalita sa iba na nakaamoy siya ng mga pampalasa sa kanya. Ang mga beastfolk ay sumabog sa tuwa, na nagsusumamo kay Yamado na ibenta sa kanila ang ilan. Agad na nag-alinlangan si Yamado, at naaalala ang mga babala tungkol sa sindikato ng pampalasa. Alam niyang ang pagbebenta ng mga pampalasa ay maaaring magdulot ng malubhang kahihinatnan. Wala siyang ideya kung paano gumagana ang sindikato or kung ano ang maaari nilang gawin sa kanya kapag nalaman nila, kaya tumanggi siyang makipagsapalaran. Nagpapatuloy ang mga beastfolk ngunit ang mga lokal ay sumabat na sinasabi sa kanila na hindi patas na ipilit ang isang bagong dating na tulad ni Yamado na ilagay sa panganib ang kanyang kabuhayan. Sa kalaunan, ang mga beastfolk ay huminahon, at naiintindihan ang kanyang posisyon. Gayunpaman, may kompromiso si Yamado. Bagamat ang direktang pagbebenta sa kanila ng mga pampalasa ay masyadong mapanganib, ang pagbabahagi ng pagkain sa kanila ay hindi labag sa anumang mga patakaran. Kaya, inaanyayahan niya ang grupo na sumama sa kanya sa hapunan, na nagmumungkahi na magkita sila sa kakahuyan sa labas ng bayan upang maiwasan ang pag-akit ng hindi gustong atensyon. Sa labis na kagalakan, sabik na sumang-ayon ang mga beastfolk, at nang gabing iyon, nakatagpo nila sina Yamado at Panama sa labas ng bayan, na handang magluto ng magkasama at kumain ng masaganang pagkain sa ilalim ng mga bituin. Naghahanda si Yamado na magsimulang magluto ng tanungin ni Panama kung makakatulong siya. Hinabutan niya ito ng mga gulay para tadtaren, ngunit sa sandaling tingnan niya ang mga ito, namangha siya sa pagiging masigla at kalaki ng mga ito. Ipinaliwanag ni Yamado na kinuha niya ang mga ito mula sa ibang bansa, at tinitiyak na kasing ganda ng kanilang hitsura ang lasa nito. Habang ang dalawa sa kanila ay nagtatrabaho sa mga gulay, si Mika at ang iba pang mga beastfolk ay abala sa tabi ng ilog, matagumpay na nakahuli ng isang disenteng isda upang idagdag sa pagkain. Kapag handa na ang mga sangkap, sinimulan ni Yamado na ihanda ang isda, tinimplahan ito ng kanyang maingat na piniling pampalasa. Inihagis niya ang lahat sa isang kaldero upang lutuin, sa kalaunan ay lumikha ng isang ulam na nag-iiwan sa mga beastfolk na masindak. Hindi pa sila nakakatikim ng anumang katulad nito noon, at lubos silang nagpapasalamat sa pagkain. Gayunpaman, ang masasarap na pagkain ay naghahangad sa kanila ng alkohol. Sinubukan ni Panama na kausapin sila tungkol dito, na itinuro na ang alak ay mahal, ngunit si Yamado ay walang nakikitang pinsala sa pagpapasaya sa kanila ng kaunti. Kaya, naglabas siya ng isang bote ng murang alak, binuhusan ang bawat isa sa kanila ng isang maliit na baso, at ipinangako sa kanila na hindi kailanman sasabihin sa sino man ang tungkol sa pagkain na niluto niya para sa kanila. Binalaan ni Panama si Yamado na maaaring siya ay masyadong mapagbigay, ngunit iginiit niya na walang masama kung hayaan silang magsaya sa kanilang sarili, lalo na't tila sila ay mabubuting beastfolk. Nagiging masigla ang gabi habang magkasama silang nagiinuman, nagtatawanan, at naliligo pa sa kalapit na ilog. Ngunit sa huli, lahat ay nakatulog sa ilalim ng mga bituin.
Si Mika, na naging lubos na mahilig kay Yamado, ay nagpasya na pumasok sa kanyang bedroll upang maghanap ng mas espesyal na pampalasa. Kinaumagahan, bumalik si Yamado sa inn kung saan halatang galit si Amelia. Pinagalitan siya nito sa buong gabing nasa labas, malinaw na kainahinala sa kanyang mga aktibidad. Sinubukan ni Yamado na ipaliwanag na nakikipag-hangout lang siya sa ilang mga beast folk sa labas ng bayan. Gayunpaman, nang makita ni Amelia ang balahibo ng pas ang babae na nakakapit sa kanyang jacket, lumaki ang kanyang hinala. Hinakusahan niya siya ng higit pa sa pakikipag-hangout, at galit na pinili niyang gugulin ang kanyang oras sa isang babaeng pusa kaysa sa kanya. Nang maglaon sa araw na iyon, nakita namin na nang iset up ni Yamado ang kanyang tindahan para sa isa pang araw ng negosyo, dumating si Margareta, ngunit sa pagkakataong ito ay sinamahan ni Priscilla. Sa una, pansamantalang naabala si Yamado sa kapansin-pansing kagandahan ni Priscilla, ngunit nang makita niya si Margareta na nakatayo sa likuran niya, naalala niyang narito sila para bilhin ang kwintas na inusisa ni Margareta noong nakaraang araw. Kinuha niya ito, at binayaran ito ni Margareta bago ibigay kay Priscilla, na sinuri ito ng mabuti. Namangha si Priscilla sa pagkakayari ng kwintas, nahihirapang paniwalaan na hindi ito gawa sa mga tunay na diamante. Kaya, naiintriga siya at nagtanong kung mayroon pang stock si Yamado. Kinukuha ni Yamado ang mga karagdagang piraso mula sa kanyang inventaryo, at inilalatag ang mga ito para suriin niya. Humanga si Priscilla, hindi lang sa kalidad ng kanyang mga produkto kundi pati na rin sa pagkakaroon niya ng item box, isang pambihira na nakakadagdag sa kanyang intriga. Pagkatapos ay ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang anak ng may-ari ng Molo Trading Company, at nagpahayag ng pagnanais na ipakilala si Yamado sa kanyang ama, sa paniniwalang magiging interesado itong magtrabaho kasama niya. Bagamat naiintriga si Yamado sa pagkakataong makilala ang pinuno ng isang pangunahing kumpanya sa pangangalakal, nag-aalangan siyang makisali sa mga maimpluwensyang tao dahil natatakot siya na maaari itong humantong sa mga komplikasyon. Gayunpaman, tiniyak siya ni Panama, na ipinaliwanag na ang ama ni Priscilla ay lubos na iginagalang sa bayan at kilala sa kanyang mabuting pagkatao. Pakiramdam na mas magaan, pumayag si Yamado na sumama kay Priscilla, at inanyayahan niya itong sumama sa kanyang karwahe. Habang naglalakbay sila, ipinakita ni Priscilla kay Yamado ang ilang clothespin replicas na sinubukang gawin ng kanyang craftsman. Bagamat ang hugis na gawa sa kahoy ay sapat na madaling kopyahin, ang metal spring ay napatunayang masyadong komplikado upang maparami. Naiintindihan ni Yamado ang kanilang kahirapan, dahil kahit na siya ay hindi alam kung paano ginawa ang mga spring, tanging ang proseso ay nagsasangkot ng isang mataas na antas ng pagiging komplikado. Sa kalaunan, nakarating sila sa tahanan ni Priscilla, at namangha si Yamado sa laki ng ari-arian nito. Gayunpaman, minaliit ito ni Priscilla, na nagpapaliwanag na bagaman ito ay mukhang kahanga-hanga, ito ay katamtaman kumpara sa mga mansyon na pag-aari ng lokal na maharlika. Pumasok sina Yamado at Priscilla sa mansyon at sinalubong sila ng kanyang ama, si Carmelo, isang composed at charismatic na lalaki. Pagkatapos makipagpalitan ng pagpapakilala, inanyayahan ni Carmelo si Yamado na maupo para mapag-usapan nila ang negosyo. Kapag nakaupo na si Yamado, ipinakita niya kay Carmelo ang ilan sa mga alahas na mayroon siya, at tulad ni Priscilla, humanga si Carmelo sa pagkakayari. Binanggit din ni Priscilla ang kahon ng item ni Yamado na nakakaintriga kay Carmelo. Ibinunyag niya na nagmamay-ari din siya ng isang kahon ng item na kinikilala ito bilang isa sa mga pangunahing tool na nagbigay daan sa kanya na bumuo ng kanyang kumpanya ng kalakalan sa kasalukuyang tagumpay nito. Itinuro ni Carmelo na kung matalinong gagamitin ni Yamado ang kanyang kahon ng item, makakamit din niya ang magagandang bagay, kahit na tila kasalukuyang ginagamit lamang ito ni Yamado para sa pag-iimbak ng mga supply. Dumating si Carmelo sa punto, nais niyang pag-usapan ang posibilidad na si Yamado ay maging opisyal na supplier para sa Molo Trading Company. Si Yamado, na inaasahan ang isang panukalang tulad nito, ay ipinapalagay na si Carmelo na naglalayon na i-market ang kanyang mga produkto para sa pinakamataas na kita. Gayunpaman, kino-question niya kung bakit hindi na lang bumili si Carmelo ng mga item mula sa kanyang tindahan sa mababang presyo, at muling ibenta ang mga ito para sa mas mataas na margin. Inamin ni Carmelo na maaari niyang gawin iyon, ngunit itinuturing niyang underhanded ang mga ganitong taktika. Kung sakaling matuklasan ni Yamado na ang kanyang mga paninda ay muling ibinebenta ng walang pahintulot, maaari itong makapinsala sa kanilang relasyon.
Bukod pa rito, sa pamamagitan ng direktang pakikipagnegosasyon, makakakuha si Carmelo ng isang competitive na kalamangan sa iba pang mga mangangalakal na maaaring lumapit kay Yamado sa hinaharap. Nasiyahan sa pangangatwiran ni Carmelo, nakinig si Yamado habang inaalok sa kanya ni Carmelo ang 50% ng retail na presyo para sa kanyang mga paninda. Bagamat maaring itulak ni Yamado ang mas mataas na porsyento, kontento na siya sa alok kung isasaalang-alang nakikita na siya ng malalaking kita sa pamamagitan ng kanyang online na tindahan. Pumayag siya sa kasunduan, at nagkamayan ang dalawa para selyuhan ang kasunduan. Pagkatapos lagdaan ang kontrata ng supply, inihatid ni Yamado ang kanyang unang batch ng mga item na kumikita ng mahigit 1 milyong yen na halaga ng mga barya sa proseso. Habang pinag-uusapan nila ang mga plano sa hinaharap, nakita ni Priscilla ang magagandang alahas sa stock ni Yamado at agad na nahulog ang loob sa kanila. Humingi siya ng pahintulot kay Carmelo na bilhin ang mga ito para sa kanyang sarili, at walang nakikitang isyu si Carmelo dito. Nag-aalok si Priscilla kay Yamado ng 10 gintong barya, katumbas ng 2 milyong yen, para sa mga alahas. Ang transaksyong ito ay nagbibigay kay Yamado ng kanyang kauna-unahang 8-figure na balanse sa bangko mula nang dumating sa mundong ito. Dahil sa hinimok ng kanyang bagong tagumpay sa pananalapi, nagpasya si Yamado na simulan ang pagbuo ng mapayapang buhay na pinangarap niya sa pamamagitan ng pagbili ng bahay mula sa kanyang online na tindahan. Kinabukasan, umalis si Yamado sa mga pader ng lungsod at nakipagsapalaran sa kagubatan upang maghanap ng perpektong lugar upang iset up ang kanyang bagong tahanan. Pero bago lumabas, ipinaliwanag niya kay Amelia ang plano niya para hindi ito mag-alala. Gayunpaman, natutuklasan niya na siya ay kusang loob na pumili upang manirahan sa mapanganib na kagubatan sa halip na sa lungsod. Ngunit tiniyak ni Yamado sa kanya na hindi siya lalayo sa mga pader ng lungsod, at sa palagay niya ay kakaiba siya. Pagkatapos ng ilang paggalugad, nakahanap siya ng angkop na lokasyon at sinimulan niyang linisin ang lugar sa pamamagitan ng pagbili ng weed whacker mula sa kanyang tindahan. Gayunpaman, mabilis siyang napunta sa isang karaniwang issue, mga gastos sa gasolina. Bagamat ang karamihan sa mga item sa kanyang tindahan ay nakakagulat na abot kaya, ang gasolina ay kasing mahal dito tulad ng sa kanyang nakaraang mundo. Hinayaan na lang gastos, binayaran ni Yamado ang gasolina at patuloy na nagtatrabaho hanggang sa matagumpay niyang nalinis ang isang daanan papasok at palabas ng kagubatan. Pagkatapos, ibinaling niya ang kanyang atensyon sa mga puno upang harapin ang mga ito. Bumili si Yamado ng chainsaw at sinimulan itong putulin isa-isa. Pagkatapos ng ilang nakakapagod na oras ng pagtatrabaho, nagawa niyang pabagsakin ang malaking bilang ng mga puno. Ngunit kapag sinubukan niyang iimbak ang mga log sa kanyang kahon ng item, nakatagpo siya ng isa pang problema, ang mga puno ay masyadong mahaba upang magkasya. Dahil sa pagkadismaya ngunit determinado, muling inilabas ni Yamado ang chainsaw at pinutol ang mga troso sa mas maiikling 10 metro na piraso na maayos na kasya sa kanyang kahon ng item. Sa karamihan ng pag-alis ng puno ay tapos na, ang natitira na lang ay ang mga tuod. Gayunpaman, dahil lumulubog na ang araw, nagpasya si Yamado na tawagan ito ng isang araw at bumalik bukas. Kinaumagahan, bumalik si Yamado para alisin ang mga tuod. Nagsimula siyang maghukay ngunit mabilis niyang napagtanto na napakaraming trabaho ito para sa edad niya. Hindi gustong masira ang kanyang likod, nagpasya si Yamado na bumili ng backhoe mula sa kanyang tindahan. Ngunit pagdating nito, tinitigan niya ang napakalaking makina, nakaramdam ng parehong impressed at panghihinayang dahil gumastos lang siya ng 1.2 milyong yen sa mabigat na makinarya upang maiwasan ang manual labor. Kaya, nagsisimula siyang makaramdam ng kaunting pagsisisi. Gayunpaman, napagtanto ni Yamado na ang dami ng pagsisikap na nailigtas nito sa kanya ay maaaring maging isang kapaki-pakinabang na pamumuhunan pagkatapos ng lahat. Sinimulan ni Yamado ang makinarya ngunit mabilis na napagtanto ang isang malaking problema, tumatakbo ito sa diesel, at ang kanyang tindahan ay hindi nagbebenta ng diesel fuel. Nagsisimula ang takot habang isinasaalang-alang niya ang napakalaking basura, kung ang makina ay maging walang silbi pagkatapos gumastos ng napakaraming pera dito. Sa mabilis na pag-iisip, naalala ni Yamado na ang diesel ay maaaring gawang bahay sa pamamagitan ng paghahalo ng kerosene sa mga additives. Gayunpaman, nag-aalangan siya, alam na ang pagkuha ng mga proporsyon ay maaaring masira ang makina ng backhoe. Para maging ligtas, nagpasya si Yamado na subukan muna ang kanyang timpla sa isang generator ng diesel.
Maingat niyang pinupuno ang tangke ng generator ng kanyang concoction, sinimulan ito, at sa kanyang kaganhawahan, ito ay gumagana ng perpekto. Tiwala ang kanyang homemade diesel na gagana para sa backhoe, plano niyang bumalik kinabukasan para tapusin ang paglilinis ng kagubatan. Nang gabing iyon, napagtanto ni Yamado ang isa pang issue, ang napakaraming mga bugs sa kakahuyan ay hindi matiis. Determinado na lutasin ang problema, bumisita siya sa isang lokal na tindahan ng mahika kinabukasan upang bumili ng ilang mga magic stone na panlaban sa mga bug. Binati ng may-ari ng wizard shop si Yamado at tinanong kung saan siya galing, dahil hindi pa niya ito nakikita noon. Ipinaliwanag ni Yamado na siya ay isang dayuhan na nagbukas kamakailan ng isang tindahan sa bayan, at naghahanap ng mga batong panlaban sa bug. Ipinaalam sa kanya ng wizard na ang mga bato ay nagkakahalaga ng 3 pilak na barya, na namamahalin si Yamado. Sa pag-asang makapagsagawa ng deal, nag-aalok siya sa wizard ng 2 orange bilang bahagi ng pagbabayad. Ang wizard, na interesado sa kakaibang prutas na hindi pa niya nakikita, ay sumang-ayon sa kalakalan at ibinaba ang presyo. Nang maglaon, tinalakay ni Yamado ang wizard kay Panama, na nagsabi sa kanya na ang wizard ay kilala sa kanyang malawak na kaalaman at isang mabuting tao. Inihambing niya ito sa pinakakilalang figure ng bayan, si Shogo, ang pinuno ng isang kilalang grupo ng bandido. Ang kanyang mga wanted na poster ay nakaplaster kahit saan, at ang gantimpala para sa kanyang pagkakahuli ay napakalaki. Nang gabi ring iyon, nag-organisa si Shogo ng isang pagsalakay sa isang karwahe na nagdadala ng mga alipin, na iniiwan ang lahat na nagtataka kung ano ang plano niyang gawin sa kanila. Kinabukasan, bumalik si Yamado sa kagubatan, sa wakas ay handa nang gamitin ang kanyang backhoe. Nawawala ang dati niyang panghihinayang nang matuklasan niya kung gaano kadaling pinapadali ng makina ang kanyang trabaho, at kung gaano kasaya ang pagpapatakbo nito. Nang maalis ang mga tuod, pakiramdam ni Yamado ay hindi na mapipigilan ang kanyang paghahanap ng mapayapang buhay sa kakahuyan. Gayunpaman, ang kanyang pananabik ay nababalot ng pagkaunawa na ang kanyang bank account ay delikadong ubos na pagkatapos bilhin ang backhoe. Kaya sa ngayon, nagpasya siyang ipos ang anumang karagdagang construction at tumuon sa muling pagtatayo ng kanyang pananalapi. Kinabukasan, nagdadala si Yamado ng ilang asukal upang ibenta kay Carmelo, ngunit ipinaliwanag ni Carmelo na habang ang asukal at asin ay napakahalagang mga kalakal, ang bansa ay may mga eksklusibong karapatan sa kanila, ibig sabihin, hindi ito mabibili sa mga pribadong nagbebenta tulad ni Yamado. Ang balitang ito ay isang pagkadismaya para kay Yamado, dahil umaasa siyang kikita ng malaking tubo mula sa pagbebenta ng mga ito. Gayunpaman, nagbahagi si Carmelo ng ilang magandang balita, ang alahas ni Yamado ay naging napakalaking tagumpay. Nagtataka kung ano pa ang maiaalok ni Yamado, namangha si Carmelo nang ihayag ni Yamado ang kanyang pinakabagong mga likha. Sa mga naibentang item na iyon, nagdagdag si Yamado ng isa pang 3 milyong yen na halaga ng ginto at pilak sa kanyang lumalaking kayamanan. Sa kanyang bagong tuklas na kayamanan, sa wakas ay nakaya na ni Yamado ang isang log cabin. Ang presyo ay tila isang napakamura, ngunit siya ay nabigla nang dumating ang delivery dahil hindi ito na-assemble, at napagtanto niya na siya mismo ang magtatayo ng cabin. Bagamat hindi mainam ang sitwasyon, ipinapaliwanag nito kung bakit napakababa ng presyo. Nang walang ibang pagpipilian, nagsimulang magtrabaho si Yamado. Sa kabutihang palad, ang proseso ng pag-assemble ay simple, pangunahin na kinasasangkutan ng pagsasama-sama ng mga tabla na gawa sa kahoy. Sa sobrang swerte, ang mga beast folk ay nangangaso sa malapit, at nang makita nila siya, huminto sila upang magbigay ng tulong dahil nagpapasalamat sila sa kabaitang ipinakita sa kanila ni Yamado noon. Habang umuusad ang konstruksyon, patuloy na pinapatakbo ni Yamado ang kanyang stall, at lumilipas ang mga linggo. Para suportahan ang beast folk na tumutulong sa kanya, bumili si Yamado ng grill para mapakain sila at isang one-man tent para magkampo malapit sa kanyang build site. Matapos ang halos isang buwang pagsisikap, sa wakas ay kumpleto na ang cabin. Nagpasalamat si Yamado sa mga beast folk para sa kanilang pagsusumikap, at magkasama silang nagdiriwang. Para maging komportable ang kanyang bagong tahanan, bumili si Yamado ng mga mahahalagang bagay tulad ng kama at mga kumot para sa tamang pagtulog. Nagsisimula siyang mag-isip tungkol sa mga karagdagang pagpapabuti, tulad ng kuryente, pagpipinta ng mga dingding, at pag-aayos ng bubong. Sa susunod na buwan, gumawa ng makabuluhang pag-unlad si Yamado.
Nagtayo siya ng hardin na may matibay na bakod, at nag-set up ng banyo na nagre-recycle ng basura upang maging pataba. Ang kabuuan ng loan ay nagkakahalaga sa kanya ng mahigit 200,000 yen, habang gumastos siya ng 30,000 yen sa lababo sa kusina. Para sa kuryente, nag-install si Yamado ng 20 solar panel na konektado sa isang sistema ng baterya, na nagbalik sa kanya ng halos 400,000 yen. Ang paborito niyang bilhin, gayunpaman, ay isang drum bath na binili niya sa halagang 25,000 yen. Bagamat kailangan niyang maghakot ng tubig mula sa ilog gamit ang mga tangke ng gasolina, ang kagalakan ng kanyang unang tamang paligon mula nang dumating sa mundong ito ay sulit ang lahat ng pagsisikap. Si Yamado ay tumatagal ng ilang sandali upang pahalagahan ang mga bunga ng kanyang paggawa. Ito ang ehemplo ng mabagal na pamumuhay, isang mapayapang buhay sa ibang mundo bilang pinuno ng kanyang sariling maliit na sakop. Sa isang nasisiyahang ngiti, ipinahayag niya na ang kanyang bagong buhay ay opisyal na nagsimula. Nang maglaon, pinasalamatan ni Yamado si Amelia habang naghahanda siyang umalis sa inn, na nagpapaliwanag na hindi na siya mananatili doon. Gayunpaman, iginiit niya na siya ang dapat magpasalamat sa kanya. Kinaumagahan, umalis si Yamado dala ang kamera na binili niya para kunan ng litrato ang mga bagay-bagay. Talagang nagagalak siya ngayon sa kanyang bagong tuklas na buhay, ngunit ang kanyang kapayapaan ay panandalian. Habang gumagala, hindi sinasadyang na-trigger ni Yamado ang isang bitag at sa lalong madaling panahon ay nahanap niya ang kanyang sarili na umiiwas sa mga palaso. Napagtanto niyang inaatake siya ng mga beast folk na nakapansin sa kanya na nakatira sa kagubatan. Habang pinag-uusapan nila ang pagpaslang sa kanya, lubos na naiintindihan ni Yamado ang malupit na katotohanan ng mundong ito. Determinado siyang mabuhay, nagpapatuloy siya sa offense iba, inilabas ang kanyang tirador at naglunsad ng ilang mga pag-atake. Tinakat pa niya ang beast folk sa pamamagitan ng paggamit ng mga paputok, pagkatapos ay tinatakot silang umatras gamit ang kanyang backhoe. Pagkatapos ng kaguluhan, nakita ni Yamado ang isang nasugatang pusa, na tinamaan ng isa sa mga pana ng beast folk. Ang pusa, malinaw na nag-iingat sa kanya, ay tumanggi na hayaang makalapit si Yamado. Dahil alam niyang maaring mapanganib ang hayop, gumawa si Yamado ng solusyon sa pamamagitan ng pagbili ng ilang fur cushions at neck guard para sa proteksyon. Habang nakalagay ang kanyang gamit, maingat niyang inalis ang arrow, nididisimpekta ang sugat, at nagbibigay ng antibiotic para maiwasan ang impeksyon. Binibigyan din niya ng painkiller ang pusa para maibsan ang paghihirap nito. Nag-aalala si Yamado na maaring hindi mabuhay ang pusa sa kasalukuyang estado nito, kaya sinubukan niyang ilagay ito sa kanyang kahon ng item para lamang matuklasan na hindi ito gumana. Naiwan na walang ibang pagpipilian, dinala ni Yamado ang nasugatan na hayop pabalik sa kanyang tahanan, at doon, binilhan niya ito ng kumot ng alagang hayop at nag-set up ng puwang para ito ay makarecover. Sa kasamaang palad, ang pusa ay halos hindi gumagalaw, na nag-iiwan kay Yamado na hindi sigurado kung ito ay makakaligtas. Umaasa ng payo, binisita niya ang matandang salamangkero upang tanungin kung alam niya kung paano pagalingin ang pusa, ngunit ang salamangkero ay nagmumungkahi lamang na ibenta ang balat para kumita. Wala ring anumang mga solusyon si Panama, ngunit nag-aalok si Mika ng ilang kapaki-pakinabang na impormasyon. Ipinaliwanag niya na ang mga bobcat ay ginagalang bilang mga mensahero ng mga Diyos, at ipinahayag ang kanyang pagnanais na makita itong gumaling. Pag-uwi, nabuhayan ng loob si Yamado nang makitang nagsimulang kumain ang pusa. Kinilala ni Mika ang mga umaatake bilang mga lalaking aso na responsable sa pagpapaputok ng arrow, at para pigilan ang pusa sa pagdila sa sugat nito, binilhan ito ni Yamado ng kwelyo. Humanga sa kabaitan ni Yamado, nagpa siya si Mika na pasalamatan siya sa ngalan ng bobcat. Pagkatapos ay nanghuhuli siya ng ilang ibon, at inihanda ni Yamado ang mga ito sa isang portable grill. Matapos lagyan ng pampalasa ang karne, kumagat si Mika at natuwa sa lasa. Pagkatapos ay humiling siya na mag-overnight para matulungan niyang bantayan ang bobcat, at hindi na alintana na iisa lang ang kama ni Yamado. Pagkalipas ng mga araw, ang bobcat ay nagpapakita ng mga palatandaan ng ganap na paggaling, kaya inilipat ni Yamado ang kanyang pagtuon sa pagsasaka. Bumili siya ng mga halaman at pataba mula sa Shanrile, ngunit napagtanto niya na ang paghakot ng tubig mula sa ilog araw-araw ay magiging isang bangungot. Upang malutas ito, sinimulan niyang maghukay ng balon. Nang gabing iyon, si Yamado ay nagkaroon ng kakaibang panaginip at nagising upang matagpuan ang bobcat na lumundag sa kanya.
Mukhang ganap na itong gumaling at gustong lumabas. Nang buksan niya ang pinto, tumakbo ito patungo sa ilang, at binati ito ni Yamado sa kanyang bagong buhay. Nang mawala ang bobcat, nagpa siya si Yamado na magpahinga muna sa kanyang stall at ganap na tumuon sa paghuhukay ng balon. Para magawa ito, bumili siya ng earth drill at electric well pump. Pagkatapos ng isang linggo at 50,000 yen na nagasto, sa wakas ay mayroon ng tubig na umaagos si Yamado. Habang tinatamasa niya ang tagumpay na ito, nagpakita si Priscilla, na nagsasabing hindi niya ito nakita sa palengke. Ipinaliwanag niya na sinabi sa kanya ni Mika kung saan siya hahanapin at namangha siya sa kahangahangang setup na ginawa niya, at medyo na-curious sa higanteng metal na bagay sa likod ng kanyang bahay. Mabilis na nag-improvise si Yamado, tinawag itong kanyang tapat na lingkod at sinasabing pamilyar ito. Pinaniwalaan siya ni Priscilla sa kanyang salita, ngayon ay kumbinsido na si Yamado ay maaaring gumamit ng mahika. Si Yamado, na naramdaman ng hindi pagkakaunawaan, ay sumakay dito at hiniling sa kanya na itago ang sikreto sa kanyang sarili. Pagkatapos ay itinuro niya na ang gate ng lungsod ay malapit ng magsara para sa gabi, at hinulaan na siya ay nagnanais na manatili sa kanyang lugar. Iniiba ni Priscilla ang usapan, na tila si Yamado ang nag-imbite sa kanya na manatili. Binalaan siya ni Yamado na isang kama lang ang mayroon siya, ngunit ipinagkibit balikat ito ni Priscilla, na halatang hindi nabigla. Namangha din siya nang malaman na may paligan si Yamado na nagpapatamis lang sa deal. Nang maglaon ng gabing iyon, nerbyosong pumasok si Priscilla sa paligan ngunit natarante nang matakot siya ng dilim, kaya tinawag niya si Yamado at iginiit na manatili siya sa malapit upang maibsan ang kanyang nerbiyos. Sinisigurado ni Yamado na komportable siya, ngunit kapag sinubukan nitong umalis, matigas ang ulo nitong tumanggi na paalisin siya. Iminungkahi niya na maligo siya sa araw kung natatakot siya sa dilim, ngunit tumanggi si Priscilla na palampasin ang pagkakataon. Pagkatapos ay ipinaalala sa kanya ni Yamado na hindi nila lubos na kilala ang isa't isa at maaaring mapanganib siya. Gayunpaman, tinanggihan ni Priscilla ang kanyang babala, sinabing narinig niya mula kay Mika ang lahat tungkol sa mabubuting bagay na ginawa niya para sa bobcat. Kalaunan ng gabing iyon, binilhan ni Yamado si Priscilla ng bathrobe, at agad niyang iminungkahi na ibenta nila ito. Bagamat hindi pinaplano ni Yamado na magbenta ng mga bathrobe, iginiit ni Priscilla na magugustuhan ng kanilang mga customer ang gayong marangyang produkto. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, sumang-ayon si Yamado sa isang limitadong pagbebenta, at nagpasalamat si Priscilla. Pagkatapos ay bumili siya ng 8,000 yen microgown, na ikinatulali niya sa lambot at kalidad nito. Nagbiro pa siya na sa mga kalakal na tulad nito, si Yamado ay maaaring maging nangungunang mangangalakal sa buong kaharian. Gayunpaman, mabilis na tinanggihan ni Yamado ang ideya, na itinuro na ang pag-akit sa atensyon ng mga maharlika ay walang aidudulot kundi pananakit ng ulo. Gusto lang niyang kumita ng sapat para tamasahin ang tahimik at mapayapang buhay na puno ng masasarap na pagkain. Sa pag-unawa sa kanyang mga alalahanin, ipinangako ni Priscilla na ang kanilang kumpanya ay hindi kailanman maghahayag sa kanya bilang kanilang supplier. Nang maglaon, sinurpresa siya ni Yamado sa pamamagitan ng pag-sketch ng isang mabilis ngunit nakakabigay puri na larawan niya, at ang dalawa ay humiga sa kama. Sa kalagitnaan ng gabi, tahimik na bumubulong si Priscilla upang makita kung gising pa si Yamado, ngunit nagkunwari siyang mahimbing na natutulog dahil alam niya kung ano ang gusto nito. Samantala, ang misteryosong batang babae kanina ay ipinakitang pinapahirapan ng mga bandido. Si Shogo, ang lider ng bandido, ay tila nalulugod sa kanilang pinagnakawan at nakikinig habang sinasabi sa kanya ng kanyang mga tauhan na nakatanggap sila ng bagong trabaho. Kinabukasan, sinamahan ni Yamado si Priscilla pauwi, alam na may mga tanong ang kanyang ama tungkol sa pagpapalipad niya ng gabi sa kanyang lugar. Gayunpaman, nagulat si Yamado nang pasalamatan lang siya ni Carmelo sa pag-aalaga sa kanyang anak. Inamin ni Carmelo na nag-alala siya tungkol sa kanya at nagbiro tungkol sa kung sino ang posibleng kumuha sa kanya. Pagkatapos ay iniharap ni Yamado kay Carmelo ang mga bathrobes na ipinaliwanag niya ay ginawa gamit ang mga pambihirang materyales. Naglabas pa siya ng sample ng damit panloob bilang isang biro, at sinabing gagawin nito ang sinumang lalaki na makakakita nito na parang bato, ngunit si Carmelo ay mukhang labis na nabigla kaya mabilis na nilinaw ni Yamado na hindi siya seryoso. Maya-maya, pumasok ang katulong, may dalang isang stack ng mga dokumento.
Ipinaliwanag ni Carmelo na ang bansa ay nagpatupad ng isang bagong sistema para sa pag-iingat ng mga ledger, na pinipilit siyang muling isulat ang mga ito. Binanggit niya na ang sistemang ito, na tinatawag na double entry bookkeeping, ay naimbento sa kalapit na imperyo. Ang paghahayag na ito ay nagpabigla kay Yamado nang makilala niya ang double entry bookkeeping mula sa kanyang lumang mundo. Ipinaliwanag pa ni Carmelo na ang mabilis na paglaki ng imperyo ay dahil sa mga imbensyon ng isang misteryosong tao. Pagkatapos ay inanyayahan ni Carmelo si Yamado na sumama sa kanya, habang nireview niya ang isang bagong prototype na produkto na binili niya kamakailan. Natigilan si Yamado nang makita niya na ang prototype ay isang pitcher pump, at humanga si Carmelo na alam na ni Yamado ang tungkol dito. Si Yamado, gayunpaman, ay nabigla dahil ang pump na ito ay isang bagay mula sa kanyang lumang mundo. Ang pagkaunawa na ang dalawang ganoong bagay, ang double entry na bookkeeping at ngayon ang pump, ay umiiral dito ay nagpapaisip kay Yamado kung may ibang tao mula sa kanyang lumang mundo na muling nagkatawang tao sa isang ito. Nakaramdam ng halo-halong pagkadismaya at pagiging mapagkumpetensya, sinubukan ni Yamado na magpakita ng bagong uri ng disenyo ng sasakyan, na umaasang mapabilib sila. Gayunpaman, ang kanyang pagtatangka ay nag-backfire habang sila ay tumawa, sa pag-aakalang ang kanyang kakaibang sketch ay isang biro. Si Priscilla, sa kabilang banda, ay nagsimulang bumisita kay Yamado ng mas madalas na naglalagi ng magdamag. Pagkatapos isang gabi, ipinahayag niya na aalis siya sa isang buwang paglalakbay sa negosyo. Sa kanilang pag-uusap, matapang na hiniling ni Priscilla ang damit na iyon na ipinakita sa kanya ni Yamado kanina. Nagulat, pabirong inakala ni Yamado na may isang espesyal na lalaki na gusto niyang mapabilib. Kinumpirma ito ni Priscilla at idinagdag na narito siya ngayon. Si Yamado, sa kanyang hamak na paraan, ay ipinapalagay na siya ang ibig niyang sabihin ngunit sinabi sa kanya na pahalagahan ang kanyang sarili at huwag mahulog sa isang mas matandang lalaki na tulad niya. Si Priscilla, gayunpaman, ay matatag na nagpapaliwanag na kahit ang kanyang ama ay hindi iniisip ang kanyang paggugol ng oras kasama si Yamado. Nalilito ngunit masyadong pagod na makipagtalo, nagpa siya si Yamado na itigil ang pag-uusap, kaya hiniling siya ni Priscilla na matulog sa parehong kama para sa gabi. Nahihirapang pumayag si Yamado, ngunit naguguluhan pa rin siya sa kung ano ang nakikita nito sa isang mas matandang lalaki na tulad niya. Kinaumagahan, umalis si Priscilla patungo sa bayan, at si Yamado ay binisita ng isang nakabaluti na lalaki. Ito ay ang parehong tao na dating bumili ng isang espada mula sa kanya, ngayon ay nagpapakilala ng kanyang sarili bilang Piolo. Ipinaliwanag ni Piolo na sinisiyasat niya ang mga tsismis tungkol sa isang kakaibang lalaki na naninirahan sa malalim na kagubatan, at nagsimulang magtanong tungkol sa mga kakaibang tool at setup ni Yamado. Hinayaan lang ni Yamado ang mga tanong, na iniuugnay ang lahat sa mahika, na nagudyok kay Piolo na tanungin kung si Yamado ay isang salamangkero. Upang matiyak na tumahimik si Piolo, binigyan siya ni Yamado ng isang stack ng bakal bilang isang suhol na nagpapaliwanag na wala na siya ng mga espada ngunit maaaring dalhin ni Piolo ang bakal sa isang panday para magawa ito. Nagpapasalamat sa regalo, nagpa siya si Piolo na ibahagi ang isang nakakaintriga na tsismis na narinig niya. Sinabi niya kay Yamado ang tungkol sa isang salamangkero sa imperyo na nagpakita ng kakaiba at hindi pa naririnig na spell. Ang spell na ito ay lumilikha ng isang malaking halaga ng isang madilaw-dilaw na sarsa na tinutukoy ng salamangkero bilang Mayo. Bumagsak ang panga ni Yamado habang kinumpirma ni Piolo na ito ay tinatawag na mayonesa. Higit pa rito, idinagdag ni Piolo na ang parehong salamangkero na ito ay napapabalitang nagpabagsak ng isang mabangis na dragon. Napatulala si Yamado, iniisip hindi lamang kung paano matatalo ng isang tao ang isang dragon na may mayonesa, kundi pati na rin kung anong uri ng tao ang nagtagumpay na muling magkatawang tao sa imperyo. Lumipas ang eksena sa isang buwang lumipas mula noong umalis si Priscilla, at naisip ni Yamado na ang caravan ng Mo Trading Company ay dapat bumalik anumang araw ngayon. Nagplanong dumaan mamaya upang makipagkita kay Priscilla, bigla niyang napansin ang ilang kaguluhan sa bayan at nagpas siyang tingnan ito. Mula sa daldalan sa paligid niya, nalaman niyang isang caravan ang inatake at si Priscilla ay dinukot. Pagtingin sa paligid, nakita niya si Carmelo na humihingi ng tulong sa mga dumaraan na adventurer, ngunit walang gustong makialam dahil ang salarin ay si Shago. Maging ang guild at ang knights ay tumanggi na tumulong, sinasabing kailangan nila ng ilang araw upang maghanda.
Nang makita si Carmelo sa sobrang kawalan ng pag-asa, hindi maiwasan ni Yamado na maawa sa kanya. Ang mga taong nakapaligid sa kanila ay tila hindi interesadong hamanin ang isang bandidong lider na may 50 tauhan sa ilalim ng kanyang pamumuno, pinili sa halip na tumalikod at manood habang si Carmelo ay patuloy na sumisigaw para sa isang tao na iligtas ang kanyang anak na babae. Sa ibang lugar, itinapon si Priscilla sa isang selda. Hiniling niyang malaman kung ano ang plano ng mga bandido sa kanya, at ngumisi si Shago, sinabi sa kanya na sa isang maganda na mukha na tulad niya, hindi nakakagulat na ang ilang noble ay gusto siya para sa kanilang sarili. Bumalik sa bayan, bumaling na ngayon si Carmelo kay Yamado, desperadong humihingi ng tulong sa kanya. Saglit na nag-alinlangan si Yamado ngunit sa huli ay tiniyak sa kanya na ililigtas niya si Priscilla. Alam niya na siya ay walang ingat, dahil walang paraan na ang isang tao na may limitadong karanasan sa pakikipaglaban ay makakalaban ng isang buong grupo ng mga bandido, ngunit may mga sandali sa buhay na ang isang tao ay hindi maaaring umatras. Kaya, sinabi niya kay Carmelo na kakailanganin niya ng pera para gawin ang mga kinakailangang paghahanda, at walang pag-aalinlangan, iniabot ito ni Carmelo. Samantala, mabilis na tumakbo ang ilang catfolks na nagmamasid sa sitwasyon upang hanapin si Mika. Pagkatapos ay ipinaalam ni Carmelo kay Yamado na ang base ng bandido ay humigit kumulang 40 kilometro sa kanluran, na nakatago sa mga lumang guho ng isang kastilyo sa gilid ng bundok. Napagtanto ni Yamado na kung ito ay 40 kilometro ang layo, kakailanganin niya ng masasakyan, kaya nagpa siya siyang bumili ng truck. Pagkatapos ay hinihiling niya ang lahat sa paligid niya na umatras habang naghahanda siyang gumamit ng summon ng magic. Kapag ginawa nila, binili niya ang truck at pagkatapos made liver, umakyat sa itaas na nagpapaliwanag sa mga natigil ang nanonood na ito ay isang metal na karwahe na sumusunod sa kanyang mga utos. Pagkatapos ay tinanong niya kung sino man ang gustong sumama sa kanya sa misyong ito, nag-aalok ng mga armas at itinuturo ang mataas na bounty sa ulo ni Shago. Iginiit niya na kung may maayos na plano, mapapabagsak nila siya. Gayunpaman, walang humakbang pasulong, na naniniwalang wala silang pagkakataon laban sa isang bandido ng 50 lalaki, at sila ay umatras na ayaw makipagsapalaran. Habang naghahanda si Yamado na umalis, biglang tumalon ang isang bobcat sa kanyang truck, at napagtanto niyang gusto siya nitong samahan. Pinasalamatan niya ito, pinahahalagahan ang suporta. Sa sandaling iyon, dumating ang mga pusa, nalulugod na nakarating sila sa oras. Ipinaalam nila sa kanya na sasali sila sa kanyang misyon, at ipinahayag niya ang kanyang pasasalamat. Pagkatapos ay inabutan niya sila ng mga sandata, binigyan sila ng mga palakol at mahabang mga espada, at binigyan ng pana si Mika. Sa sandaling iyon, dumating si Piolo at nag-alok na sumama sa kanila. Natutuwa si Yamado na sumali siya ngunit nagtatanong kung bakit nakasuot siya ng buong baluti. Kaya, ipinaliwanag ni Piolo na pumunta siya upang kunin ang kanyang espada at nagpa siya na isuot ang kanyang baluti upang ganap na maghanda para sa labanan. Hinugot niya ang kanyang talem, at agad na nakilala ni Yamado na ito ay gawa mula sa bakal na ibinigay niya sa kanya. Pagkatapos ay binanggit ni Piolo na ang pagpapabagsak kay Shago at sa kanyang grupo ay magiging isang mainam na unang misyon para sa kanyang sandata. Biglang humakbang pasulong ang matandang mage, nag-aalok na samahan din sila. Nag-alinlangan si Yamado, sinabi sa kanya na ang misyon na ito ay hindi angkop para sa isang matandang lalaki, ngunit ang mage ay ngumisi lamang at nagpaputok ng bowl ang apoy sa hangin. Ipinahayag niya na siya ay dating isang adventurer, at tiniyak kay Yamado na siya ay magiging isang mahalagang asset sa labanan. Inamin din niya na curious siya sa kakaibang magic na hawak ni Yamado. Nang makita ang kanyang kakayahan, nagpa siya si Yamado na dalhin siya. Pagkatapos lumapit si Panama, humihiling na isama siya. Ipinaalala sa kanya ni Yamado na sila ay patungo sa labanan, hindi sa isang paglalakbay sa pangangalakal. Gayunpaman, iginiit ni Panama na kahit na hindi siya maaaring maging kapaki-pakinabang sa labanan, maaari pa rin niyang ihanda ang kanilang mga pagkain. Nang makita ang kanyang determinasyon, pumayag si Yamado na sumama siya. Pagkatapos ay bumaling siya sa mga nagtitipon na taong bayan at mga adventurer, na nag-aalok sa kanila ng huling pagkakataong sumali, ngunit ayaw nilang makisali, kaya mabilis silang umalis sa lugar. Pagkatapos, desperadong hiniling ni Carmelo na sumama kay Yamado, ngunit tumanggi si Yamado, na sinasabi sa kanya na dapat siyang tumuon sa pagpapagamot sa kanyang sugat muna.
Tiniyak niya sa kanya na makakauwi si Priscilla ng ligtas, at nang marinig ito, gumaan ang loob ni Carmelo kahit na halatang nag-aalala pa rin sa kanyang anak na babae. Pagkatapos, inirehistro ni Yamado ang kanyang sarili sa Adventurers Guild, nagbabayad ng isang silver coin para sa pagpaparehistro at formal na nagsumite ng kahilingan na pabagsakin si Shago. Pagkatapos, nakita natin ang kanyang grupo na patungo sa labas ng bayan, ngunit habang dumadaan sila sa mga lansangan, kumalat ang mga bulungan sa mga taong bayan. Maraming naniniwala na kukunin lang ni Yamado at ng kanyang grupo ang pera ni Carmelo at tatakas, kumbinsido na ang isang baguhan ay walang pagkakataon laban kay Shago. Ngunit sa kabila ng mga nagdududang titig at bulong, hindi sila pinapansin ni Yamado, pinananatili ang kanyang pagtuon sa misyon. Samantala, sa hideout ng bandido, inabutan ni Moni si Priscilla ng isang piraso ng tinapay para sa tanghalian, ngunit mabilis na napansin ni Priscilla na mukhang gutom din si Moni gaya niya. Kaya, nang walang pag-aalinlangan, sinabihan niya siya na kumain na lang ng tinapay. Habang kumakain si Moni, tinanong siya ni Priscilla kung bihag din siya, at tumanggo siya nang may nakakapanatag ng ngiti. Sinabihan siya ni Priscilla na huwag mag-alala, nangako na sabay silang aalis dito. Nagdududa siyang tiningnan ni Moni at nagtanong kung paano iyon posible, kaya sinabi lang ni Priscilla na may darating na tutulong sa kanila. Nang tanungin ni Moni kung ang ibig niyang sabihin ay Diyos, nakita ni Priscilla ang pag-asa sa kanyang mga mata at tumanggo ito nang walang karagdagang paliwanag. Bumalik sa kalsada, ipinagpatuloy ni Yamado at ng iba pa ang kanilang paglalakbay, at pagdating ng gabi, nagtayo sila ng kampo at naghanda ng hapunan. Si Yamado ay gumagawa ng isang simpleng sabaw ng gulay, ngunit habang kumakain sila, napansin ng mga pusa ang bobcat na tinatangkilik ang ilang pagkain ng pusa. Nagtataka, tinanong nila si Yamado kung maaari nilang subukan ang ilan, at binigyan niya sila ng isang bahagi. Sa kanilang pagtataka, nakita nilang masarap ito. Nang makita ang kanilang mga reaksyon, ang matandang mage ay nagbigay sa kanyang sariling kuryosidad at kumain, upang mapagtanto na gusto niya rin ito. Pagkatapos ng kanilang pagkain, tinipon ni Yamado ang grupo at ipinaliwanag ang diskarte upang labanan ang mga bandido. Ang lahat ay nakikinig ng mabuti, at walang sino man ang nagtataas ng anumang pagtutol sa plano. Batid sa sarili niyang mga limitasyon, nagboluntaryo si Panama na manatili, alam niyang pababagailan lang niya ang mga ito. Nang maglaon, sumulong si Mika upang i-scout ang base ng kaaway gamit ang isang transceiver na ibinigay sa kanya ni Yamado. Nang kausapin siya ni Yamado sa pamamagitan ng device, namangha siya. Ipinaliwanag ni Yamado na isa itong magic item na nagbibigay daan sa long-distance na komunikasyon. Ang matandang mage na nagmamatsyag na mabuti, ay nagsabi na kahit na ang imperyo ay malamang na hindi nagtataglay ng gayong teknolohiya, kaya sinabihan siya ni Yamado na kumilos na parang hindi niya ito nakita. Dahil si Mika ay nasa unahan na ngayon, nagpa siya si Yamado na oras na para sa iba pa sa kanila na lumipat. Ngunit bago sila umalis, lumingon si Yamado kay Panama at inutusan siyang bumalik sa Guild Adventurer kung hindi siya babalik sa loob ng isang araw. Sinabi niya sa kanya na iulat na ang misyon upang talunin ang mga bandido ay nabigo, at tumanggo siya bilang pag-unawa. Habang papalapit sila sa kampo ng mga bandido sa ilalim ng takip ng gabi, nauna si Mika at nagulat pabalik kay Yamado. Nakita niya ang mga gwardya na nakatalaga sa tore ng bantay, habang ang iba pang mga bandido ay nasa loob na nag-iinumin. Nakikita ito bilang perpektong pagkakataon, nagpa siya si Yamado na oras na para umatake. Napagtatanto na malapit na siyang sumabak sa kanyang unang tunay na labanan, isa sa mga pasang tao ang nagbigay sa kanya ng pagkain para makain. Nang hindi nag-iisip, ibinuka niya iyon sa kanyang bibig, huli na niyang natuklasan na ito ay isang uri ng gamot. Isang alon ng euphoria ang bomb-alot sa kanya, na nagiiwan sa kanya ng walang katotohanang kasiyahan sa kabila ng napipintong panganib. Sa adrenaline at anumang kakaibang sangkap na dumadaloy ngayon sa kanyang mga ugat, tumalon si Yamado sa kanyang truck at binigyan si Mika ng senyales na pabagsakin ang mga bantay ng tore ng bantay. Napansin ng mga bandidong nakaistasyon doon ang paparating na sasakyan, na pagkakamalan nitong isang halimaw. Ngunit bago nila mapataas ang alarma, dalubhasa silang pinabagsak ni Mika gamit ang kanyang pana. Mabilis siyang bumalik sa truck habang humarap ang matandang mage nagpakawalan ng explosion spell na pumawi sa gate ng kastilyo. Ang sabog ay yumanig sa buong kampo, na nagpapadala sa mga lasing na bandido na nag-aagawan sa kalituhan.
Si Yamato ay humanga at humingi ng isa pang explosion spell, ngunit ang matandang mage ay nagsisisi na ipinaalam sa kanya na wala na siyang lakas. Nang walang pag-aaksaya ng oras, ang iba pa sa grupo ay sumusugod. Ang mga ang folk ay mabilis na hinihiwa ang mga natarantang bandido, habang sinusubok ng kabalyero ang kanyang bagong espada sa kanila. Pagkatapos ay sinubukan ng isang bandido na tambangan si Yamato, ngunit tumalon ang Bobcat sa kanyang depensa, at tinapos ni Mika ang umaatake sa isang mabilis na atake. Ang kaguluhan ay naglabas ng higit pang mga bandido, ngunit si Yamato ay handa dito. Na may masamang ngiti, ipinatawag niya ang kanyang backhoe at itinulak ito na parang baliw na diretso sa kanila. Ang napakalaking machine barrels ay sumugod sa takot na mga bandido, na nagpapadala sa kanila na sumisigaw sa lahat ng direksyon. Habang patuloy na binabawasan ni Yamato at ng kanyang koponan ang oposisyon, naging masakit na malinaw na ang mga bandidong ito ay higit pa sa mga second-rate na tulisan dahil hindi man lang sila makapaglagay ng dent sa kanyang grupo. Habang patuloy na sumusulong ang backhoe, kinorner ni Yamato ang ilang tumatakas na mga bandido at hiniling na malaman kung nasaan si Priscilla. Habang pinipilit niya ang makina sa isang liblib na seksyon ng kampo. Hindi sinasadya nitong natuklasan ng isang selda sa ilalim ng lupa, na inihayag si Moni at ilang iba pang mga bihag. Nang makita si Yamato at ang kanyang napakalaking makina, si Moni ay tumitig sa paghanga, iniisip kung maaaring siya ay isang uri ng Diyos. Ngunit mabilis na napagtanto ni Yamato na si Priscilla ay hindi kabilang sa mga bilanggo. Isang malakas, galit na sigaw ang umalangaw-ngaw sa buong kampo, at lumabas si Shago, hawak si Priscilla na bihag. Lumiwanag ang mukha ni Priscilla sa kaluwagan nang makita si Yamato, alam niyang dumating ito upang iligtas siya. Samantala, nagulat si Shago sa grupo, nagulat na ang isang taong may kakayahang kontrolin ang mga halimaw ay dumating sa lahat ng paraan para sa babae. Hinihiling ni Yamato na palayain siya, ngunit may iba pang ideya si Shago. Sa isang mapang-asor ng ngiti, idiniin niya ang kanyang talem sa asset ni Priscilla at ni Nishan, inutusan silang ihulog ang kanilang mga armas or masasawi siya. Hindi nila siya pinansin, at sa pagkadismaya, inalis ni Shago ang bahagi ng damit ni Priscilla. Nadismaya siya, na sinasabing masisiyahan siya ng husto kung alam niyang hindi magtatapos sa ganito. Si Yamato pagkatapos ay tahimik na bumili ng laser sight, at inutusan si Mika na atakihin si Shago sa sandaling mabulag siya ng liwanag. Tumanggo siya, naiintindihan ang plano. Nang si Yamato ay kumikislap ng liwanag sa mga mata ni Shago, mabilis niyang binitawan si Priscilla, at inatake siya ni Mika. Agad na tumakbo si Priscilla patungo kay Yamato, ngunit tumanggi si Shago na hayaan siyang makatakas. Bago pa niya ito mahawakan muli, isang hindi nakikitang puwersa ang bigla siyang itinulak pasulong, na inilapag siya sa harap mismo ni Mika. Malamig niyang sinabi sa kanya na hindi niya palalampasin ang oras na ito at nagpaputok, agad siyang pinaslang. Sa wakas ay nasawi na si Shago, sumugod si Priscilla sa mga bisig ni Yamato, niyakap siya ng mahigpit. Ngunit salamat sa matagal na epekto ng gamot na iyon mula kanina, si Yamato ay biglang nakaramdam ng labis na pagnanais na itulak siya pababa at magkaroon ng sesyon kaagad. Ngunit pinipilit niyang pigilan ang kanyang instincts. Nang maayos na ang mga bagay, mabilis na bumalik ang isa sa mga pusa upang ipaalam kay Panama ang sitwasyon. Samantala, sa loob ng kastilyo, naliligo ang mga nasadyap na babae habang iniimbak ni Yamato ang kanyang backhoe. Binigyan niya sila ng mga sariwang damit at hiniling kay Priscilla na tulungan si Moni sa paglilinis. Hinabutan din siya nito ng gunting, hinihiling na putulin niya ang buhok ni Moni. Nang makita ang gunting, agad na pumasok ang merchant instincts ni Priscilla, at tinanong niya kung maaari niyang ibenta ang mga ito sa pamamagitan ng kanyang kumpanya. Sa kanyang pananabik, hindi niya sinasadyang nadulas ang kanyang mga tuwalya habang iniisip ni Yamato na siya ay tunay na may isip ng isang mangangalakal. Mabilis siyang inalertuhan ng ibang mga babae, at napahiya siya. Pagkatapos ng kanilang pagligo, ang mga babae ay lumabas na mukhang refreshed, at si Moni ay nagpapakita na ganap na nagbago. Nagpakilala si Yamato at tinanong ang kanyang pangalan. Habang nag-uusap sila, napagtanto ng grupo na isang maharlika ang nasa likod ng mga pandurukot. Pagkatapos ay ibinigay ni Moni ang isang liham kay Piolo, at nang mabasa ito, napagtanto ng matandang mage kung bakit naantala ang pagkilos ng guild at ng mga kabalyero, dahil ito sa pakikialam ng mga maharlika. Pinupuri ni Yamato si Moni para sa kanyang katapangan sa pagbubunyag ng impormasyong ito.
Nang maglaon, dumating si Panama sa kastilyo, nakahinga ng maluwag nang makitang ligtas ang lahat. Napansin niya kung gaano kaliit si Moni, at nagkomento na ang batang babae ay kapareho ng edad ng kanyang anak kung nabubuhay sila. Nagulat si Yamado nang malaman niyang minsan na siyang nagkaroon ng anak, at same time na ipinaliwanag ni Panama na nagkaanak siya, ngunit nasawi siya sa panahon ng salot. Nang gabing iyon, habang nagpapahinga ang lahat, nahiga si Yamado na pagod na pagod. Napansin niyang nagkaroon ng malungkot na talakayan kanina tungkol sa pagtatapon ng mga bangkay ng bandido, ngunit pagod na siyang mag-isip tungkol dito ngayon, at dahil doon, nakatulog siya, handa nang bumalik sa Dahlia sa umaga. Lumipat ang eksena sa pagbalik ni Yamado at ng kanyang mga kasama sa bayan, kung saan sabik na naghihintay si Carmelo at ang iba pa. Bumaba sila sa kanilang truck, at si Carmelo ay nagliliwanag sa tuwa nang makita niya ang kanyang anak na babae na tumatakbo palapit sa kanya. Mainit na nagyakapan ang dalawa, parehong naaliw at tuwang-tuwa nang makitang ligtas ang lahat. Nahadyap ng mga mata ni Carmelo ang high-end na blouse na suot ng kanyang anak at ibinunyag niya na iniregalo ito sa kanya ni Yamado. Pareho silang sumang-ayon na ito ay tiyak na mabebenta para sa isang magandang sentimos, at si Yamado ay hindi na nagulat na kahit na sa ganoong mga pangyayari, ang usapang negosyo ay nahahanap pa rin sa paraan sa kanilang mga pag-uusap. Pagkatapos ay ipinahayag ni Carmelo ang kanyang pasasalamat kay Yamado sa pagliligtas sa kanyang anak na babae at tinanong kung itinatago niya ang loot sa kanyang kahon ng item. Kinumpirma ni Yamado na nasa kanya ang loot, pagkatapos ay nag-flashback ng kaunti upang ipakita na minsang hiniling ng mga catfolks kay Yamado na itago ang mga ulo ng bandido sa kanyang kahon ng item. Ipinaliwanag nila na ang pagbabalik sa mga ulo ay mahalaga upang patunayan na natalo na nila ang mga bandido, at dahil sa napakalaking bounty sa pagkakataong ito rin ay magsisilbing pag-verify ng kanyang pagkakakilanlan sa pamamagitan ng mukha. Bagamat tila kakaiba sa unang pagkakataon na humawak ng ganoong gawain, tiniyak nila sa kanya na malapit na siyang masanay. Binalaan siya ni Mika na ang mga ulo ay may posibilidad na magsimulang mang-amoy habang lumilipas ang oras na ginagawang mahirap dalhin ang mga ito sa karaniwang paraan. Sa kabutihang palad, ginawa itong hindi isyo ng kanyang kahon ng item. Si Yamado, na ikinatuwa na dapat niyang asahan ang mga kakaibang bagay sa kabilang mundong ito, ay nagpatuloy na itinago ang mga ulo sa kanyang kahon ng item. Binanggit din niya na nakakalap siya ng iba't ibang bagay na ninakaw ng mga bandido mula sa kanilang pinagtataguan, mga 100 gintong barya, kasama ang iba't ibang alpombra, palayok, hiyas, espada, at iba pang mahahalagang kayamanan. Naalala niya na bago umalis sa hideout ng bandido, tinanong niya ang mga batang babae kung gusto nilang bumalik sa kanilang tahanan, na nag-aalok sa kanila ng pagsakay. Inamin ng ilan sa mga batang babae na hindi na sila makakabalik dahil lahat ng kakilala nila sa kanilang bahay ay nasawi. Dahil sa sandaling iyon, tinanong ni Yamado kung mas gusto nilang sumama sa kanya sa Dahlia. Sumang-ayon sila, at inutusan niya sila na ipaalam sa kanya kung sino ang gustong bumalik at kung sino ang gustong sumama sa kanya sa paglalakbay. Ipinaliwanag niya na ang Dahlia ay isang malawak na lungsod na may maraming oportunidad sa trabaho, at inalok pa sila ni Priscilla ng tulong ng Mo Trading Company. Pagkatapos ay nagtanong si Yamado kay Moni tungkol sa kanyang tahanan. Nang sumagot siya na siya ay nagmula sa isang kanayunan, idinagdag ni Priscilla na ang kanyang nayon ay nasa 800 kilometro ang layo. Inalok siya ni Yamado na dalhin siya doon, ngunit tumanggi siya. Pagkatapos ay inakala ni Panama na maaaring ibinente siya ng kanyang pamilya upang mabawasan ang pasanin ng napakaraming bibig na dapat pakainin. Hindi napigilan, tinanong ni Yamado kung mas gusto niyang sumama sa kanila sa Dahlia, at pumayag siya. Nang maglaon, nagpatuloy ang grupo sa kanilang paglalakbay patungo sa Dahlia, at inihatid ni Yamado ang mga batang babae na gustong bumalik sa kanilang sariling mga nayon. Ilang araw ang biyahe, at sa wakas, nakarating na sila sa bayan. Bumalik sa kasalukuyan, lumipat ang eksena sa Guild Adventurer, kung saan iniharap ng mga catfolks ang ulo ni Shago sa receptionist, na kitang-kitang natakot sa nakita. Hindi nagtagal, lumapit ang isa pang lalaking receptionist para magtanong tungkol sa mga detalye. Partikular, tinatanong niya kung ilan ang mga ulo. Sinusubukan ng catfolk na magbigay ng tumpak na bilang, ngunit dahil ang mga numero ay hindi ang kanilang malakas na suit, hindi nila naaalala ang eksaktong kabuuan. Pumasok si Yamado at idineklara na mayroong 52 ulo, isang bilang na ikinagulat ng lahat sa guild.
Pagkatapos ay sinabi ng mga pusa na malamang na aabutin sila ng isang buong araw upang siyasatin ang lahat ng mga ulo, habang si Yamado ay tumatagal ng ilang sandali upang makahinga habang nagpapatuloy ang inspeksyon. Ang matandang mage ay lumapit kay Yamado, pinupuri siya sa kanyang kahangahangang mahiwagang kakayahan at ang kahangahangang kapasidad ng kanyang kahon ng item. Nagbabala siya na ang mga maharlika ay magpapahirap sa kanya kung malalaman nila ang kanyang mga pagsasamantala. Gayunpaman, tiniyak sa kanya ni Yamado na hanggat pinipigilan niya ang kanyang bibig, hindi darating sa kanya ang gayong problema. Ang matandang mage na hindi hilig magbunyag ng anumang mga sikreto, ay nakikinig habang casual na idinagdag ni Yamado na aalis lang siya sa bayan kung lumala ang mga bagay. Pagkatapos, ipinaalam ni Piolo kay Yamado na kailangan niyang makipagkita sa lokal na Panginoon, si Count Office, na napagtatanto na ang pagpupulong na ito ay malamang na may kinalaman sa pag-uulat na ang mga maharlika ay nasangkot sa insidente. Kinumpirma ito ni Piolo at pagkatapos ay umalis. Kalaunan ay binanggit ni Yamado na inabot ang guild hanggang gabi upang makumplito ang inspeksyon ng mga ulo, na may kabuuang bounty na nagkakahalaga ng 861 na gintong barya. Kapansin-pansin, tumanggi si Panama na kunin ang anumang bahagi ng gantimpala dahil hindi siya nagambag ng anumang paggawa. Sa halip, tinanong niya si Yamado kung maaari niyang pangasiwaan ang pag-aalaga kay Moni, na nangangakong tatratuhan siya na parang sarili niyang anak. Si Yamado ay walang pagtutol sa kaayusan na ito at kalaunan ay umalis sa guild. Sa labas ng bayan, pinagmamasdan ni Yamado ang mga taong bayan na masayang nagdiriwang ng pagkatalo ni Shago at ng kanyang grupo. Sa kanyang pag-alis, si Moni ay sumusunod sa kanya. Samantala, sa loob ng guild, si Panama ay nagdala lamang ng tubig para sa kanyang sarili at kay Moni, ngunit sa kanyang pagkadismaya, si Moni ay wala kahit saan-saan man. Ipinaliwanag ni Yamado na pinili niyang manatili sa bayan para sa araw na iyon dahil sarado na ang mga gate. Pumunta siya sa Amelia's Inn kung saan narinig niya ang isang bunny member na kumakanta ng masiglang himig tungkol sa tagumpay ng kanilang grupo laban kay Shago. Magiliw siyang binati ni Amelia, na natutuwa nang makita siyang muli. Nangungulit siya, nagtatanong kung totoo bang natalo niya ang isang kawan ng mga bandido. Binaliwala ni Yamado ang kanyang sinabi, iginiit na hindi niya ginawa, at pribado niyang iniisip na kung malaman man niya ang katotohanan, magsusumigaw siyang kunin ang gantimpala mula sa kanya. Naging personal ang pag-uusap nang sabihin ni Amelia ang isang lumang pangako, na nagtatanong kung naaalala pa ba niya na ipinangako niya na gagawin siyang babae niya kung magtatagumpay ang kanyang negosyo. Nagulat si Yamado, nag-iisip kung sa paano man ay alam niya na ang kanyang kapalaran ay bumuti kamakailan. Itinatanggi niyang gumawa ng ganoong pangako at bilang kapalit, tinanong niya kung maaari niyang ilibre siya ng isang bakanteng silid. Sa isang pahiwatig ng mapaglarong teatro, siya ay nagpapanggap na lumuluha at nagtatanong kung siya ay walang iba kundi isang panandaliang babae sa kanyang mga mata. Pagod na ipagpatuloy ang palabas na ito, bumalik si Yamado sa kanyang silid, tahimik na iniisip na sandali na lamang bago mahuli ng mga maharlika ang kanyang mga gawain. Nang gabing iyon, habang natutulog si Yamado, tahimik na pumuslit si Amelia sa kanyang kama. Kahit na sinabi niya na siya ay lubos na pagod mula sa araw, siya ay nagsimulang mag-alis ng damit, intensyon na ituloy ang kanilang sesyon. Ngunit ang kanilang sandali ay biglang naputol nang pumasok si Moni sa silid na naging dahilan upang agad nilang itigil ang kanilang sesyon. Kinaumagahan, inihayag ni Yamado na, sa huli, nagpa siya si Moni na manatili sa kanya. Pagkatapos ay tumungo siya sa tindahan ni Panama, na nagbabalak na ibigay siya sa kanyang nararapat na pangangalaga, ngunit sa kanyang pagtataka, wala siya roon. Hindi napigilan, itinakda niya ang kanyang pang-araw-araw na gawain. Una, huminto siya sa isang tindahan ng armas kung saan ibinebenta niya ang mga armas na nakuha niya mula sa mga bandido sa kabuuang 32 gintong barya. Susunod, nag-offload siya ng isang koleksyon ng mga florera at iba't ibang mahahalagang bagay sa Mo Trading Company, na nakakuha sa kanya ng 35 gintong barya. Sa wakas, dinala niya ang ilang kasangkapan sa tindahan ng matandang salamangkero at nakakuha ng isa pang 22 gintong barya mula sa pagbebenta. Sa huli, ang kabuuang gantimpala ay umabot sa 89 na gintong barya, na hinati nila ng pantay-pantay sa 7 paraan, bawat tao ay nagbulsa ng 12 barya. Nagpa siya si Yamado na iharap ang mga damit kay Panama at sa iba pang mga babaeng naiwan. Pagkatapos, bumalik siya sa kanyang bahay. Doon, nakita nilang naghihintay si Panama, natutuwang makitang ligtas si Moni.
Pagdating sa loob, natuklasan ni Panama na nais ni Moni na manatili kay Yamado. Sinabi niya sa babae na kung sasama siya, matututuhan niya ang pasikot-sikot sa pagpapatakbo ng negosyo, ngunit tumanggi si Moni. Tinanong ni Yamado kung sigurado ba siya. Nang kumpirmahin niya, pumayag si Panama na manatili siya kasama si Yamado sa ngayon, nangako na palagi siyang makakabalik kung ang mga bagay ay masyadong mahirap. Nang maglaon, inihatid ni Yamado si Panama sa isang karwahe na patungo sa bayan at pagkatapos ay bumalik sa kanyang sariling tahanan kung saan tinanong niya si Moni kung bakit gusto nitong manatili sa kanya. Inamin niya na ito ay dahil pinakain siya nito hanggang sa siya ay ganap na nasiyahan, at kalaunan ay nasiyahan sila sa isang masaganang hapunan na magkasama. Pagkatapos ng hapunan, sa pamimilit ni Moni, sabay silang naligo at tuluyang nagpalipez ng gabi sa piling ng isa't isa. Gayunpaman, sa paglaon ng gabing iyon, isang grupo ng makulimlim na mga lalaki ang naglibot sa bahay ni Yamado upang bantayan siya, at siya ay nagkaroon ng isang kakilakilabot na bangungot na nagdulot sa kanya ng paggising sa pagkabalisa. Makalipas ang halos kalahating buwan, dumating ang balita na si Piolo ay itinaas sa Baron para sa kanyang tungkulin sa pagkatalo kay Shago. Binigyan siya ng pamamahala sa isang maliit na teritoryo, na inatasan sa pag-recruit ng mga bagong settler at maging sa pagbabantay para sa isang asawa. May mga kumakalat pang ang tsismis na ang isang maharlika ay natanggal sa kanilang ranggo, isang bagay na hindi nakakagulat kay Yamado, dahil ang mga bandido ay kinuha upang dukotin si Priscilla. Hindi nagtagal habang nasa labas ng bayan, napansin nila ang isang kakaibang bisikleta na dumaan, na kinilala ni Moni bilang isang drain. Naalala ni Yamado na, noong una, natawa sina Carmelo at Priscilla sa kanyang ideya. Gayunpaman, kapag ang bagay ay naayos na pagkatapos ng insidente kay Shago, nakilala nila ang kanyang pag-iintindi sa kinabukasan. Ipinatawag siya mamaya, binigyan nila siya ng 5 gintong barya para sa kanyang ideya, humihingi ng paumanhin para sa kanilang naunang pangungutya at kahit na binili ang mga karapatan sa drain. Maya-maya pa, naramdaman ni Yamado na may sumusunod sa kanya, kahit na hindi niya matukoy ang anumang kaina-hinalang figure, sigurado siyang sinusundan siya. Sa kalaunan, nagawa ng guild na tapusin ang lahat ng kanilang mga papeles at ipinamahagi ang mga gantimpala. Ginamit ni Yamado ang kanyang bahagi upang bayaran ang mga pondong hiniram niya kay Carmelo para sa kanyang paghahanda, at hinati niya ang natitira sa mga babaeng nailigtas niya. Sa huli, isang barya na lang ang natitira, na ibinigay niya kay Panama. Hinalok niya si Moni ng prutas na makakain, at muli, naramdaman ni Yamado na may nakatingin sa kanya. Sa pagkakataong ito, itinuro niya ang salarin. Hinawakan niya ang kamay ni Moni, umalis siya mula sa eksena, at napansin niya ang isang buong grupo na humahabol. Tumakbo siya sa mga makikitid na eskinita, sadyang ibinagsak ang mga kahon para pabagalin ang mga ito. Ngunit ang kanyang pagtakas ay napigilan ng harangin siya ng isang karwahe, at nahuli siya ng mga humahabol. Inutusan nila siyang sumakay, tahimik na ipinaliwanag na nais ng kanilang amo na makilala siya. Habang sumusunod sa kanilang sinabi, mabilis na bumili si Yamado ng ilang mga paputok at pinasok ito sa karwahe at sa paligid ng mga humahabol na lalaki. Ang nagresultang kaguluhan ay nagbigay sa kanya ng perpektong pagkakataon upang makawala mula sa ilalim ng karwahe. Kahit na patuloy nilang hinahabol siya, nakakuha siya ng pana at matagumpay na tinakat ang mga ito na umatras sa kanyang mga banta. Maya-maya lang, dumating si Carmelo, nagtatanong tungkol sa kaguluhan. Sumakay sina Yamado at Moni sa karwahe ni Carmelo, pinapaalam sa kanya ang mga lalaking humahabol sa kanila. Inakala ni Carmelo na malamang na ang paksayo na anti-monarkiya ang nasa likod ng pagtugis, at pinayuhan si Yamado na humingi ng tulong sa lokal na Panginoon, isang lalaking kilala sa kanyang disenteng kalikasan. Bagamat nagtiwala si Yamado sa hatol ni Carmelo, naghinala siya na ang Panginoon ay hindi may iwasang magpapataw ng buwis kapalit ng kanyang tulong, isang bagay na nakita niyang imposibleng tanggihan. Pagkatapos, bumaba siya sa gilid ng bayan. Samantala, pabalik sa compound ni Carmelo, ikinuwento ni Carmelo sa kanyang anak kung paano niya nakita si Yamado kanina. Naalala niya na hindi pa nila siya napasalamatan sa pagkakamit ng kanilang pangalan ng pamilya, at ipinaliwanag na pinuri sila ng Panginoon sa pag-imbento ng drain, kaya't pinahintulutan pa niya silang magpatibay ng pangalan ng pamilya na nagmula rito. Dahil dito, kilala na siya ngayon bilang Priscilla Drain. Pagkatapos ay time na sinabi ni Carmelo sa kanyang anak na may napakalaking utang na loob sila kay Yamado, at dapat silang gumawa ng paraan upang mabayaran ito.
Kinabukasan, abala si Priscilla sa paghahanda. Naalala niya kung paano, noong una, itinuring niya si Yamado bilang isang boring na matandang lalaki na may maliit na stall. Ngunit nang makilala niya ito, natuklasan niyang pareho itong matalino at banayad, mga katangiang nagniningning sa mga pambihirang produkto na inimbak niya, na nakakuha ng magandang kita ng kanilang kumpanya at isang iginagalang na pangalan ng pamilya. Dahil sa reputasyong ito, pilit niyang sinisikap na makuha siya, kahit na ang kanyang mga pagsisikap sa una ay tila walang saysay. Ngunit nang dumating siya upang iligtas siya, naging malinaw na talagang pinahahalagahan niya ito. Dahil kumbinsido siya sa kanyang mga aksyon, nagpa siya siyang sumama sa kanya. Gayunpaman, nang pumunta siya sa kanyang bahay, nagulat siya nang makitang ang bahay at ang mga nakapaligid na bukid ay nawala. Samantala, si Yamado ay nakikitang nakasakay sa labas ng bayan sakay ng isang off-road motorbike. Sa daan, nakasalubong niya si Frio, at huminto sila para mag-usap. Hindi nagtagal ay nalaman ni Frio na si Yamado ay naging isang mangangalakal. Nagtanong siya ng madaming tanong sa kanya, kahit na nagtataka kung ang sikat na Dre na pinag-uusapan ng lahat ay ang custom na modelo na ginawa ni Yamado. Kinumpirma ni Yamado na ito ay talagang espesyal na ginawa para sa kanya, at tinanong ni Frio kung saan siya susunod na patungo. Naalala ni Yamado ang pag-impake ng lahat sa kanyang kahon ng item at iniwan ang kanyang lumang tahanan. Bagamat minsan ay iniisip niya kung may mas malalim na kahulugan ang pagpunta niya rito, masaya siyang malaman na ang pagpunta niya rito ay nagligtas kay Priscilla. Habang naghahanda siyang magpatuloy, nagpakita ang isang bobcat. Nagpaalam si Yamado sa nilalang at binati niya ito ng magandang buhay, napansin lamang na sinusundan siya ng bobcat na parang gusto rin itong sumama. Sa kasalukuyan, sinabi ni Yamado kay Frio na siya ay kasalukuyang nasa isang paglalakbay na walang tiyak na patutunguhan. Nang magtanong si Frio tungkol sa dalawang kasama niya, sinagot lang ni Yamado na pamilya niya sila. Sa gayon, sumakay siya, at nag-alay si Frio ng isang tahimik na panalangin para sa kanyang ligtas na paglalakbay.